Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tutungo si Filipina weightlifter Elrin Ando sa kanyang ikalawang Olympics. Nasiguro ng 25 anyos na si Ando ang kanyang pwesto sa Paris Olympics pagkatapos ang kanyang kabuang binuhat na 228 kilograms sa 59 kilogram weight division sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Nabuhat ni Ando ang 100 kilograms sa snatch at 128 kilograms sa clean and jerk. Dahil sa achievement ni Ando, ibig sabihin nito, hindi na makakasama si Heidelin Diaz Naranjo ang nakakuha ng kauna-unahang gintong medalya sa Olympics. Mas mataas ang ranggo ni Diaz Naranjo pagpasok ng World Cup, subalit hindi sapat ang kanyang kabuang nabuhat na 224 kilograms. Isang atleta lamang ang pwedeng irepresenta ang bansa sa Olympics kada weight division. Kahit hindi siya nagkwalipika sa kanyang ikalimang Olympics, nagpasalamat naman si Diaz Naranjo sa suportang kanyang natanggap sa Thailand. Si Ando ang ikalawang weightlifter ng Pilipinas na nagkwalipika sa Olympics. Una nang nakapasok ay si John Senisa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit may injury ang kanilang pambatong player na si Angel Canino, nakuha pa rin ang panalo ng De La Salle University sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Nakuha ng Lady Spikers ang pahirapang 26-24, 25-20, 24-26 at 27-25 panalo laban sa University of the Philippines sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Pinangunahan ni Shivana Laput ang Lasal sa nagawa nitong 21 puntos habang nakakuha siya ng tulong kay Alea Malaluan na nagtapos na may 17 markers. Importante din ang kontribusyon ni Julia Coronel para sa DLSU kung saan nakagawa ito ng 17 excellent sets at pati na rin ang 12 ni Micah La Rosa. Napaganda ng Lasal ang kanilang record sa 8-1 sa team standings at nasiguro ang playoff para sa Final Four habang ang Fighting Maroons naman ay bumagsak sa 1-9 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ni Mark Espejo ang kanyang paglalaro sa South Korea bilang isang kampyon pagkatapos makompleto ng Incheon Korean Air Jumbos ang 4-peat sa 2023 to 2024 Korea V-League season. Nakuha ni Espejo ang kanyang unang titulo bilang isang professional na player kung saan tinalo ng Incheon ang Ansan OK Financial Group sa kanilang Best of 5 Championship Series na tinapos ng makapagpigil hiningang 5-setter 27-25, 16-25, 21-25, 25-20 at 15-13. Hindi naglaro sa finals ang miyembro ng Philippine Men's Volleyball Team, subalit binigyan niya ang karangalang ito pagkatapos niyang makuha ang kanyang unang titulo pagkalipas maglaro sa Japan, Thailand at Bahrain. Ito ang ikalimang titulo ng Incheon sa loob ng 10 paglalaro sa finals. Sinamahan ng dating 5-time UAAP Most Valuable Player ang kanyang kapwa player sa national team na si Brian Bagunas na kamakailan lamang ay nakakuha ang kanyang ikalawang kampyonato pagkatapos makuha ng win streak ang ikalawang sunod-sunod na titulo sa Top Volleyball League o TVL ng Taiwan. Inaasahang babalik sa bansa si Espejo para maglaro sa kanyang bagong koponan sa Spikers Turf Team na Chris Cross at samahan ang Philippine Men's Volleyball Teams para sa kanilang pag-iensayo para sa kanilang busy na 2025 calendar kasama na ang pag-host ng FIVB Men's World Championship.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.